Po, palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Hey, oh,
pag-uusapan natin is about being totally immersed. Totally immersed. Iniisip ko yung Tagalog nito eh. Ano ba yan? Lubos na pagkalublob. Kasi naniniwala ako na yung paraan ng pagbabautismo ay by immersion. Paglublob sa tubig, paglubog sa tubig. Eh yung totally immersed. Huh? Ito po yung isang expression. Pag sinabing totally immersed, it is an expression which means to become totally involved in something. No? Pag sinabing totally immersed, totally involved, yung kasaling-kasali ka, involved ka, at yung ilang mga synonyms niya o mga salita na kaparehas din ng kahulugan, being deeply involved, kasali, di ba? Kasaling-kasali, hindi salimpusa lang. Tatandaan niyo yung mga salimpusa? Natatandaan ko, nung maliit pa ako, naglalaro yung mga kapitbahay namin ng patintero. Hindi na siguro alam ng mga kabataan ngayon kung ano yung patintero. Eh, maliit pa ako. Ako'y salimpusa. Kaya labas-labasan lang ako dun sa, hindi ako tinataya. No? Pero pag sinabing totally involved, kasaling-kasali ka, hindi ka salimpusa. Totally involved, deeply involved, engaged, consumed, engrossed, preoccupied. Yun po yung pag-uusapan natin, yung pagiging totally immersed. Medyo, baka ngayon, nag-iisip na paano pag-uusapan yung being totally immersed? Meron pong nagsabi sa edukasyon na mas madali daw matutunan yung mga bagay-bagay pagka may mga examples, may mga halimbawa. So today, we will look at an example of a person who is totally immersed in Christ. And who would that be? Sino yon? Yung example ng tao na totally ay talagang involved, kasali siya at engrossed, preoccupied with the Lord Jesus Christ. Si Pablo po. Si Paul. Paul is an example of a person who is totally immersed in the Lord Jesus Christ. Yung Christ-likeness na pinag-uusapan natin, makikita natin kay Pablo. Kung kaya't nasabi niya, sa sulat niya sa mga taga-Filipos, sabi niya, for me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, yung buhay ko kay Kristo. No? Yung buhay, kay Kristo yan. Kung hindi lang kay Kristo, wala nang buhay. At kung ako man ay mamatay, sa aking buhay na ito na para kay Kristo, yun ay pakinabang sa akin. At si Pablo po yung nagsabi, dahil sa kanyang pagiging katulad ni Kristo at yung kanyang buhay na talagang makikita natin, involved ang Panginoong Hesus dun sa kanyang buhay, kaya nasabi niya sa mga taga-Korinto, gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Follow my example. Follow my example. Kung anong ginagawa ko, gawin niyo. Kung anong sinasabi ko, sabihin niyo. Kung paano ako namumuhay, ganon din kayo. Dahil yung buhay ko, I follow the example of the Lord Jesus Christ. So siya yung example natin nung tao na totally immersed in the Lord Jesus Christ. Sa kabanalan ng ating Panginoong Hesus at sa lahat ng pagkatao ng Panginoong Hesus, makikita natin yan sa buhay ni Pablo. Nabasa na po natin yung ating reference in Acts chapter 16, verses 16 to 34. At mula po sa mga talatang yan, merong tatlong bagay tayong makikita tungkol kay Pablo. Paul being totally immersed in the Lord Jesus Christ. Tatlong bagay po. Una, Paul, dahil siya totally immersed in the Lord Jesus Christ, he prays and he discerns the Spirit. Paul prays and discerns the spirits. In verses 16 hanggang 18, ito po yung mabasa natin. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. May sapi yung babae. May sapi. Sinasapian. At pagkang may sapi siya, nagpe-predict siya ng future. Sabi niya ano mangyayari. At dahil doon, sabi, she earned a great deal of money, kumikita siya kasi binabayaran siya, meron nagpapahula. Lalapit doon. Pagkang papahula nga ako kung makakapag-asawa ako. Kung sino yung, baka may mga nagpunta na sa inyo doon sa mga,
ano ba yung lalabas sa ano? Ayun, so kumikita siya kasi binabayaran siya. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Pagkatapos doon, she followed Paul, sumunod siya kay Pablo at sa mga kasama niya, shouting, "These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. Doon po sa review natin kanina sa pagiging katulad ni Kristo, ang isang lalo yung pahabol sa last part, sabi, we are to be like Christ in His prayer, sa pananalangin. Ang ating Panginoong Jesus, very prayerful po. Makikita natin yan sa record ng Gospels. Napaka-prayerful ng ating Panginoon. At tinuruan niya yung kanyang mga disciples kung paano nag-pray. Kaya yung mga disciples niya naging prayerful din. And si Paul, si Pablo, kahit na hindi siya kasama doon sa original na 12 mga disciples, natutunan niya rin yung maging prayerful. Tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, prayerful ka ba? Kasi yun yung isa sa mga dapat nating matutunan sa Panginoon. Yung pagiging prayerful. Yan. But you know, being prayerful is not enough. Hindi sapat yung maging prayerful ka. The early church, they learned the discipline and the habit of praying together. Hindi lang sila nasiyahan na ako'y mapanalanginin. Natutunan nila yung pagsasama-sama nila na sila'y mananalangin. In the book of Acts, makikita po natin, mababasa natin, the miracles and the mighty works of God happening when God's people pray together. Pagsama-sama sila, may mga nangyayaring mga himala, mighty acts of God. In the history of the early church, naranasan din nila ito. Yung mga revivals, yung mga magandang pangyayari sa Kristyanismo na nagaganap sa kanilang pagsasama-sama sa pananalangin. Kaya merong nagsulat, sabi niya, something happens when God's people pray. Sa kanilang pagsasama-sama. Nowadays, ang isa pong obserbasyon sa maraming mga churches today is that they are becoming weak in corporate prayers. Maraming mga churches ngayon, yun yung weakness, yung sama-samang pananalangin. And that could be the reason why we seldom experience the mighty works of God. Kaya parang bihira. Parang hinahanap natin, Lord, nasan yung pagkilos mo? Parang napaka-ordinary ng mga nangyayari. Walang mga wonderful acts, mighty acts of God. Sabi, most probably, because yun yung nagiging weakness ng maraming mga churches. Yung pagsasama-sama sa panalangin. Tanungin mo nga yung katabi mo, umaattend ka ba sa prayer meeting? Huwag kayong mahiya. O sagutin yung tinanong. Ano po yung unang nakita natin dun sa verse natin in verse 16? Sabi dun, once, when we were going to the place of prayer, saan sila pupunta? Sa place of prayer. Ha? Dahil merong isang lugar kung saan nagsasama-sama yung mga mananampalataya para dun sila manalangin. Saan yon? Minsan sa synagogue, minsan sa tabing ilog, pwede siguro sa riverbank. No? O, kasi sa chapter 16, si Lydia, sa tabing ilog yun. No? Minsan sa bahay ng mga believers. Basta meron silang lugar kung saan sila nagsasama-sama para sila manalangin. No? Sa atin po ngayon, dito sa church, pag Friday, 7:30. No? Time and time again, great things happen when God's people come together in prayer. Gusto niyong masaksihan yung kahanga-hangat kamanghamanghang pwedeng gawin ng Diyos? You know, we are missing a lot when we don't pray together. Tayong nalulugi. Tayo ang nawawalan. Because we are missing
on God's mighty and miraculous acts. Praying, learning to pray alone is not enough. At yun yung makikita natin na natutunan at ginagawa ng early church. They come together to pray. Nagsasama-sama sila sa panalangin. Now, going back to our text, sabi doon, once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. Ayun nga, merong alipin na nanguhula. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So, dahil sinasapian siya, nakakapag-predict siya, at kumikita siya. At itong babaeng ito na merong sapi na masamang spirito, sabi, the girl followed Paul and the rest of us shouting. So, yung nagsusulat dito ang nagsulat nito si Luke. Nung sabi niya, the girl followed Paul and the rest of us, ibig sabihin kasama siya. So, this is a first-hand account. No? Kasama siya dun eh. Sabi niya, sinusundan kami ng babaeng ito at pagkatapos habang sinusundan kami, sumisigaw siya at yung sigaw niya, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. Makita natin, nakakagulat ano? Sa Tagalog, it's very clear, masamang espiritu yung nasa kanya. No? So, may masamang espiritu siya, pero isinisigaw niya, ini-introduce niya, ipinapakilala niya si Paul at yung mga kasamahan. Sabi niya, itong mga taong ito, mga lingkod ng Diyos ito, at ituturo nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Notice, pansin po natin to sa sinasabi nung babae na merong masamang espiritu sa kanya. The devil knows who they are. Kilala sila. They are the servants of the Most High God. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, kilala ka ng devil. Alam niya kung anong espiritu yung meron kay. Banal na espiritu yung nasa iyo eh. At masamang espiritu yung nandun sa babae. At hindi lang yun, makikita natin, the devil knows the Most High God. Kilala niya yung kataas-taasang Diyos. Paano niya nakilala yung kataas-taasang Diyos? Kasi yung Diablo, dating anghel yan, na nagrebelde sa Diyos. So they know the Most High God. At alam ng devil kung anong ginagawa ni na Pablo. The devil knows what they do. Anong ginagawa na Pablo? Itinuturo niya yung daan ng kaligtasan. Mga kapatid, let it be a warning to all of us. The devil knows you if you are a follower of the Lord Jesus Christ. At baka katulad ni Pablo, susunod-sunod sa iyo yung devil. Susunod-sunod sa iyo yung masamang espiritu. At naglalatag siya ng iba't ibang mga tukso at patibong sa daanan mo para magkasala ka o manghina ka sa pananampalataya. Well, the devil also knows kung hindi naman totoong Christian. At sasabihin niya dun sa mga kasama niya ng Diablo, huwag na natin sundan yan, atin naman yan eh. Doon tayo sa ating, doon sa ititempt natin. Diba? But take note of this, very important thing. Kahit na susunod-sunod sa atin ng Diablo, susunod na sunod sa atin yung masamang espiritu na yan, dahil kilala niya tayo at alam niya kung ano yung ginagawa at dapat nating gawin, yung ituro sa mga tao yung daan ng kaligtasan, at meron siyang masamang planong ginagawa sa atin para mabitag tayo, magkasala tayo, ma-discourage tayo at kung ano pang pwede niyang gawin, ang makikita natin doon, in the name of the Lord Jesus Christ, pwede mo siyang palayasin. Yun yung nakita natin sa kwento. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinalayas siya. Pinalayas siya. Kaya sabi ni James, you believe that there is one God? Good. Naniniwala ka, merong isang Diyos? Mabuti yan. Yung mga demons naniniwala rin eh. At nanginginig pa. Bakit sila nanginginig? Nanginginig sila, nangangatog sila, nangangatal sila sa takot sa Diyos. May takot sila. At ganoon ang ginawa ni Paul. Pinalayas niya yung masamang espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero tingnan natin paano nangyari yun. In verse 18 sabi, she kept this up for many days. So ilang araw nasusunod-sunod yung babae na may masamang espiritu sa kanila. And then finally, Paul became so annoyed, na trouble siya. Sa Tagalog ba nainis? Ang sabi? Nairita, no? Nairita, nainis siya. Dahil sunod ng sunod yung babae,
imagine, papunta siya sa prayer meeting. Sa prayer meeting, syempre, merong sharing of the Word of God. Pwedeng nagtuturo siya. Habang nagtuturo siya, sisigaw yan. Itong mga taong ito ay mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa inyo ng daan ng kaligtasan. At pagkatapos, syempre sa prayer meeting, nagpe-pray sila, sumisigaw pa rin siya. Ilang araw sa bawat pupuntahan ni Pablo, ganun yung ginagawa. Susunod-sunod siya at sumisigaw siya. Sabi niya, itong mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos na nagtuturo kung paano kayo maligtas. Nairita si Pablo. Merong tanong, ba't nainis si Paul? Ano ba yung masamang ginawa niya? Totoo naman yung sinasabi niya. Ipinapakilala niya sila. Sinasabi, these men are servants of the Most High God who tells you the way to be saved. Meron pong pwedeng tatlong dahilan kung bakit nainis si Pablo at pinalayas niya yung masamang espiritu. May masamang espiritong sumisigaw. So, meron tatlong dahilan kung bakit nairita, nainis, na-annoyed si Paul. Una is pwedeng siguro yung obvious na makikita natin. Pwedeng merong disturbance or chaos. Diba? Merong disturbance, naiistorbo. Habang siya'y nangangaral o habang merong ginagawa, merong sigaw ng sigaw. So pwedeng nadidisturb sila. So that is the very obvious. Na pwedeng patahimikin nga yan kasi nakakagulo, nakaka-disturb. Pwedeng yun yung inaisip natin. Very obvious yun. Pero pangalawa, ito kasing babaeng ito na sigaw ng sigaw. Sabi, ito mga lingkod ng kataas-taasang Diyos na nagtuturo ng daan ng kaligtasan, pwedeng sabihin natin, wala namang masama doon. In fact, parang part nga siya ng ministry. Parang part siya sa ministry, kasama siya doon kasi sina Pablo, hindi taga roon. Nagpunta lang sila doon. Ngayon, itong babae, taga roon, pwedeng ini-introduce niya, mga kababayan, mga taga-Filipos, itong mga taong ito, mga lingkod ng Diyos. At nagtuturo ng daan ng kaligtasan, pwedeng ini-introduce. So, pwedeng sabihin, anong masama doon? Ini-introduce niya, part niya ng ministry, nakaka-contribute nga, pwedeng nakakatulong. But this slave girl has an evil spirit inside her. Merong masamang espiritu na nasa kanya. At kung merong masamang espiritong nasa kanya, katulad ng pangkaraniwang tao, this slave girl is an unrepentant sinner. Isang taong makasalanan na hindi pa pinagsisisihan yung kasalanan niya at hindi pa isinusuko yung buhay niya sa Panginoon, hindi pa siya follower ng Panginoong Jesus. Baka sabihin nyo, masama ba yun? Pagka ba hindi pa Christian, hindi pa nabuborn again, hindi pa tumatanggap kay Jesus, tapos part na ng ministry. Kasi part na siya ng ministry. That's how it appears. Kasama na siya doon sa ministry, pero hindi pa siya Christian, hindi pa siya follower ni Jesus Christ. May evil spirit pa sa kanya. Di ba okay lang naman yon? Baka along the way ma-convert din siya along the way. But dahil sa masamang espiritong nasa kanya at siya'y isang taong makasalanan, it is just natural for that slave girl or slave woman na mamuhay sa kasalanan at habang siya'y part ng ministry, habang siya'y part ng pangangaral ni Pablo, ipinapaklayan si Pablo, and then namumuhay siya sa kasalanan, that woman, the life of that slave girl, destroys the credibility of the gospel that Paul was preaching. Sila yung kredibilidad. Bakit? Kasama dun sa team ni Paul. Nangangaral sila. Pagkatapos gano'n yung buhay na mamumuhay sa kasalanan. Imagine ninyo. Halimbawa, mabalitaan nyo yung pastor nyo. Sino ba pastor tinutukoy ko? Halimbawa ako, mabalitaan nyo, ay si pastor pala, merong mga bisyo. Hindi ako magtataka kung magsilipat kayo ng church. Dapat lang. Kasi, I am destroying the credibility of the gospel that I'm preaching. Kung mag-i-stay kayo dito sa church, kung saan ako'y nangangaral, pagkatapos hindi maayos yung aking testimony, sasabihin nyo, wow, si pastor, cool. Ay, mapapahamak din kayo. Halimbawa, part ng music ministry. Tumutugtog, o example lang to. And then mabalitaan nyo, ay, ano pala yan? Living in immorality.
ganyan pala dyan sa church na yan. It destroys the credibility of the church and the gospel that we're preaching. Diba? Why? There's an evil spirit in that person. And that person, kumbaga natural lang sa kanyang mamuhay sa kasalanan dahil may evil spirit sa kanya. And it destroys the credibility of the gospel that we're preaching. Anong ginawa ni Paul? Hindi niya naman pinaalis yung babae, hindi niya pinalayas yung babae. Ang pinalayas niya yung masamang espiritu. In fact, merong mga commentaries na nagsasabi, most probably, itong babaeng ito, pagkatapos lumayas yung masamang espiritu sa kanya, lumaya siya sa pagkakaalipin ng masamang espiritu, lumaya siya sa pagkakaalipin ng kasalanan, kinilala niya si Jesus, naging follower siya ni Jesus, and a very big possibility na naging isa siya sa mga unang members ng Philippian Church. Hindi naman yung babae yung problema, yung masamang espiritong nasa kanya, kaya yung pamumuhay niya pwedeng magbigay ng masamang, sumira ng kredibilidad sa testimony ng gospel. Kaya nainis si Pablo. Nangangaral kami, tapos masirain yung pangangaral. Dahil being na-associate, nasasama. And then yun yung, alam niyo, yung mga strategy ba? Una, sabi ko, 3 things about that woman. Una, yung very obvious, yung disturbance or chaos, pwedeng nagagawa niya. Pangalawa, itong unrepentant sinner na sumisira sa credibility ng gospel. Pangatlo, and I think this is the most serious one, alam niyo si Satan, meron siyang iba't ibang strategies. The subtle strategy of alignment and association. Itong babaeng ito na may masamang espiritu sa kanya, ina-align niya yung sarili niya kina Paul. Ina-associate niya yung sarili niya kina Pablo. In fact, it might appear na katulong pa siya, kasama siya sa ministry by shouting to the people, itong mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos na nagtuturo kung paano kayo maliligtas. Pwedeng sabihin, oh wow, part ng ministry, yeah. Pero alam niyo, minsan yung strategy ni Satan, hindi yung direct aggression na katulad ng halimbawa persecution o kaya opposition, yung pagkontra. Ang isa sa mas delikadong strategy ni Satan is not when he attacks the ministry, but when he joins it. Pagka nag-join siya sa ministry. Yun yung napakadelikadong strategy. Sometimes Satan will align himself with the truth to deceive people para mandaya. And mind you, Satan is a master of deception. Perfect niya yan. Napaka-expert niya dyan sa pandaraya. So he would align himself with the truth para makapandaya. And even the Lord Jesus Christ, sa kanyang pangangaral in the Sermon of the Mount, meron siyang sinabi, beware. There are wolves in sheep's clothing. Merong mga, ano yung wolves? Lobo? Na magaan yung tupa. Parang mabait. Parang kasama-kasama. Pero in the end, maninila siya. They are people who would look pleasant, parang okay naman, friendly, parang harmless naman, pero merong nakatagong masamang intensyon. Magbibigay ako ng 2 concrete example ngayon, dun sa wolves in sheep's clothing. 2 concrete example. Una, the false prophets. The false prophets. Yung mga nagtuturo ng mga false teachings, proclaiming a different gospel. Pastor din ang tawag sa leader nila. At Christians din daw sila, ina-align nila yung grupo nila dun sa mga evangelicals. At people would think, pare-parehas lang yan, mga evangelicals, mga Christians na yan. So, pwede akong pumili according to my preference kung saan ako sasama. Total, pare-parehas lang naman yan eh. Kaya, pastor din yung leader. Mga Bible din naman yung ano.
Pero may false teachings pala. And people can be sincere in their belief in those false teachings, but sincerely wrong. Kaya yung challenge namin palagi sa inyo, always study and check the scriptures. Kasi baka merong naka-align, uma-align, sumasali, na parang katulad din naman, kaparehas din naman, nakakatulong din naman sa ministry, pero iba palang aral. Sa halip na makapunta sa tamang daan, naliligaw at napapahamak pa. That's one. False prophets. Second, lilinawin ko, corrupt politicians. Lilinawin ko corrupt na politicians. Kung nandito po kayo noong nakaraang linggo in our prayer for the nation, ang example ko po sa unqualified government official, kasi pinanalangin natin yung bansa. And ang isa sa mga problema natin, yung ating mga leaders, lalo't merong lumalaganap na corruption. Ang example ko po doon ng unqualified government official, si Herodes. Bakit hindi siya qualified as na government official? Si Herodes, hari ng mga Hudyo nung ipanganak ang Panginoong Jesus. Hindi siya qualified maging hari ng mga Hudyo. Hindi siya qualified. In-appoint lang siya ng Roman authority na maging hari ng mga Hudyo. Ba't siya hindi qualified? Kasi si Herod hindi Hudyo. Si Herod ay Edomite. Hindi siya lahing Hudyo, Edomite. In fact, Edomites are enemies of Israelites. Kaaway. Imagine, kalaban ng Israel, naging hari ng Israel. So, hindi siya qualified. Nung dumating yung mga pantas, hinahanap yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sabi niya, sige hanapin niyo. Pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin, kasi magwo-worship din ako. Si Herodes, na hindi qualified maging hari ng mga Hudyo, naging very religious. Gustong mag-worship. Gusto niya nga bang mag-worship? Pero ang intention niya talaga, patayin yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Bakit? Kasi kung ito'y totoong hari ng mga Hudyo, ako ngayon yung hari dito at alam ko na hindi ako qualified, ito yung magiging hari, aalisin ako. Ang intention niya talaga ay i-extend niya yung kanyang reign, i-extend niya yung kanyang political career by killing itong ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Pero hindi yun halata anong kausap niya yung mga Magi kasi sabi niya, talaga magwo-worship din ako. Pag nakita niyo sabihin niyo sa akin, pupunta ako so that I can also worship. Naging religious. Pero merong masamang intensyon. At lumabas yung masamang intensyon niya, sa dulo ng kwento, anong ginawa niya? Ipinapatay niya yung lahat ng bata, 2 years old and below. Yung very religious na ito, na hari, na parang napakabait, biglang, he committed infanticide. Pinapatay lahat ng mga babies. Bakit? Anong totoong plano niya? Anong totoong intensyon niya? He has a political ambition for his reign, holding that position, although he is not qualified. Ingat po tayo sa panahon ngayon, lalo't mag-election. Maraming politiko, hindi naman talaga nagsisimba yan. Pag ang malapit na eleksyon, kita mo lahat ng simbahan pupuntahan. Sasali sa iba't ibang mga social ministries. Magbibigay ng tulong sa napakaraming tao using public funds and claiming credit for that. Dahil ang totoong intention nila is to push their political agendas. Ang malungkot, pagkang merong mga willing magpagamit, sasabihin, at least nakaka-minister naman tayo. Kung ginagamit nila tayo, edi gamitin din natin sila. So okay lang bang sumabay sa sistema ng bundong ito? Gamitan na lang? God's work should always be done God's way, using God's resources, giving glory to God alone. Soli Deo Gloria. Walang pwedeng umagaw ng credit. If it is God's work, it should be done in God's way, using God's resources and God's people. Dinisqualify ni Paul yung babae na mayroong evil spirit sa pagsama sa kanyang ministry. Sabi niya, in the name of the Lord Jesus Christ, umalis ka. So Paul cast the demon out of her.
What a relief for that woman. Sa hinaba-haba, sa tagal ng panahon, she was finally free from that evil spirit. From that evil spirit. Because of Paul's total immersion in the Lord Jesus Christ, he discerned that spirit and he prays. He prays. Pangalawang bagay makita natin kay Paul as an example of somebody who is immersed, totally immersed in the Lord, is that Paul worships even in the midst of a difficult situation. No? Sabi dun sa kwento, pagkatapos na palayasin yung masamang espiritu, galit yung may-ari, lugi negosyo. Wala nang kita. So, nagalit sila, sinunggaban si Pablo, dinala dun sa mga punong bayan, tapos binigyan ng kung ano-anong mga accusation, at pagkatapos, ikinulong sila. Sabi sa verse 22 hanggang 25, sabi, the crowd joined in the attack. O, hindi lang pala yung mga may-ari, pati yung mga tao. Sinugod nila sina Pablo at Silas. And the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Wow, grabe. Hinubaran sila. Pinagpapalo ng mga, yung rods, ng mga kahoy, tungkod. After they had been severely flogged, alam niyo ba ibig sabihin ng severely flogged? Severely, ano yung severely? Matindi, malala. Yung flag, binugbog. Matinding pagkabugbog. Siguro yung tipong hindi mo na makilala yung muka, na-deform na sa, pagkatapos yung katawan nila, magana, siguro nabalian pa, di ba? Ganon yung naranasan lang. After they had been severely flogged, tinapon sila sa kulungan, inutusan yung jailer, bantayan silang mabuti, ikinadena sila. Pagdating ng gabi, Holy, 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 Lord God Almighty. Pagdating ng gabi, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Grabe yung dinanas nila. Anong dinanas nila? First, they were falsely accused. Binigyan siya, anong sabi? Nanggugulo, nagbibigay sila ng mga practices na hindi nakatanggap-tanggap sa mga Romano. And then, they were physically beaten. At pagkatapos, ipinakulong pa sila. And their rights as Roman citizens were violated. Roman citizens si Paul at si Silas. Pagkatapos, yung rights nila, it was violated. Ano yung karapatan nila? Dapat merong bago sila bugbugin, bago sila ipakulong, dapat merong trial. Roman citizens kami. Merong kaming karapatan, but hindi pinansin yun, isinantabi yun. Their rights were violated and they face an unknown and uncertain future sa pagkakakulong nila. Anong mangyayari bukas? Bukas. Papatahin na ba kami? Bubugbugin ba kami ulit? What a difficult situation. Pero paano sila nag-respond? Praying, singing, they're worshiping God. They're worshiping God. Isipin natin, kung tayo kaya nasa ganong sitwasyon, ano kaya ang gagawin natin? Na-imagine nyo ba? Paano ba tayo normally nagre-react sa mga mahirap na mga sitwasyon, sa mga hirap na kalagayan ng buhay? Magalit tayo sa mundo, maghanap tayo ng sisisihin, magwawala tayo, magtatampo kay Lord, lalayo na kay Lord. But because Paul was totally immersed in the Lord Jesus Christ, natutunan niya kung ano yung tinuro ng Panginoong Jesus in the Sermon in the Mount. Ano yung sabi ng Panginoon in Matthew 5:11-12? Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, ganyan din yung ginawa nila sa mga prophets na nauna sa inyo. Parang sinasabi niya, you are in good company kung maranasan ninyo yan. Yun yung naranasan ng mga nauna sa inyo, ng mga lingkod ko rin. Madalas po nating nasasabi, hindi tayo exempted
sa mga difficult situations. Hindi tayo exempted. And I know, some of us, right now, may be facing difficult situations in our life. Marami sa atin nasa ganong mahirap na sitwasyon. Sickness in the family, may sakit ka, financial challenges, hindi mo na alam kung saan kukunin yung kakainin sa susunod na araw. In-enroll mo yung anak mo na hindi mo alam kung makakabayad ka ng tuition. Merong naniningil. Family relations. Ba? May hindi kayo pagkakasundo sa loob ng pamilya. Meron challenge sa trabaho mo, sa karir mo. Hindi mo alam anong mangyayari bukas. You're afraid of what's going to happen in the future. Well, dun sa nakita po natin sa karanasan ni Pablo, they did not allow those difficult situations to hinder them from worshiping God. Worship pa rin sila. Bakit? Bakit sila nag-worship? Alam nila, hawak ng Diyos ang buhay nila. Hawak ng Diyos ang bukas nila. At meron silang Diyos na mapagkakatiwalaan. Merong isang preacher nagsabi, sabi niya, Paul and Silas were not singing so that they could be good witnesses in this difficult situation. Minsan ang concern natin, paano na yung testimony natin? Pero sabi, Paul and Silas were not singing para mag-witness. They were singing because their hearts were full of praise toward God and the joy of His salvation. Punong-puno talaga yung puso nila ng pagpupuri sa Diyos. Na kahit anong maranasan nila, talagang aawit at magpupuri sila sa Diyos. Pero yung overflow ng worship nila, yun yung nagiging witness. Sabi niya, doon magtataka yung mga tao. No? The world will see or they will hear our joy in the Lord. Kahit na merong mga difficult situation, magtatanong sila, what's with these people? Anong meron tong mga taong to? Bakit sa hirap nung sitwasyon nila, bakit kahit na hindi maganda yung kanilang kalagayan, bakit nagagawa pa rin nilang sumamba, nagagawa lang magpuri, nagagawa lang lumapit sa Diyos? It's because their hearts are full of praises and thanksgiving dahil alam nila, si Kristo namatay sa krus para sa kanila. Si Kristo yung kasama nila at hindi sila iiwan. They were able to worship. They were able to praise. Kahit na nasa hindi magandang sitwasyon. Mga kapatid, huwag nating hayaan. Anumang sitwasyon ng buhay na pipigil sa atin in worshiping and praising the Lord. Tuloy natin yung kwento. Sabi, habang sila'y nag-worship, nung hating gabi na, there was a violent earthquake. Lumindol. Baka iniisip nyo, ano kaya ang pinagpipray nila? Kasi they were praying and singing. Siguro, nagpipray sila na, Lord, palayain mo na kayo, patakasin mo kami dito. Yung kaya yung prayer nila, palaya ko, hindi eh. Kasi kung yun yung prayer nila, nung matanggal yung kadena nila at bumukas yung mga pinto, dapat tumakbo na sila. Sabi nila, answered prayer na to. Pero hindi. Hindi yun eh. Sabi, suddenly there was a violent earthquake, yung prison doors bumukas, natanggal yung kadena nila, nagising yung jailer, nung makita niyang bukas yung mga pinto, papakamatay na siya kasi alam niyo naman matindi sa panahon nila. Pag natakasan ka ng bilanggo, ikaw ang parurusahan. Dito sa atin, nakakatakas, nakakapunta sa ibang bansa. Yumayaman pa yung bantay. Pero sa kanila hindi. The jailer woke up, papakamatay na siya kasi alam niyang siya yung parurusahan. But Paul shouted, wag mong saktan yung sarili mo, nandito kami. Because Paul was
was totally immersed in the Lord Jesus Christ, Paul tells the way to be saved. So sabi ng 29 to 31, the jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Ito po yung pinakamahalagang tanong. Ano yung kinakailangan kong gawin para maligtas? Baka inisip nyo, bakit kaya yung tinanong ng jailer? At anong salvation ba yung tinutukoy dito? Kaligtasan ba dun sa parusa na pwede niyang tanggapin? No? Anong salvation ba to? Bakit yung sinagot sa kanya ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved? Makakaligtas na ba siya sa parusa na pwede niyang tanggapin? Ba't yun yung tanong? Naalala niyo kung paano nagsimula yung kwento natin? Merong babae na inaalihan ng masamang espiritu, pinapakilala niya sila Paul, sabi niya, ang mga ito, lingkod ng kataas-taasang Diyos, na magtuturo sa inyo kung paano kayo maliligtas. They will tell you how to be saved. And most probably, narinig ng Philippian jailer, ito palang mga taong ito, magtuturo paano ka maliligtas. So, nung paglabas niya, nung kaharap niya si Paul, tell me, what can I do to be saved? Sabi ng babae, tuturo mo daw paano maliligtas eh. Sabihin mo sa akin ngayon, paano ka maliligtas? Yun kasi yung pagkakilala kay Pablo. At yun yung dapat na pagkakilala sa atin, yun yung dapat na pagkakilala sa church. They were not introduced na sabi, itong mga taong ito magpapagaling ng mga sakit ninyo. Itong mga taong ito magsosolve sa mga problema nyo. Itong mga taong ito, bibigyan kayong kasiyahan, magiging masaya ang buhay ninyo. Magiging successful ka sa buhay. Magiging mayaman ka. Hindi ganun yung pagkakilala at hindi ganun yung sinisigaw. Itong mga taong ito magsasabi sa inyo, paano kayo maliligtas? Telling people the way to be saved is the main business of the church. And that is what we do. Paano maliligtas ang tao? Many churches are not telling people how to be saved. They are telling people how to be good. How to do good. Paano maging mabait. Paano maging mabuting tao. Hindi tayo maliligtas ng pagiging mabuting tao. We tell people how to be saved. How to be saved. Kasi kung ituturo natin sila paano maging mabait, pwedeng bumait sila. Gagawa sila ng mga mabuting mga bagay. Magiging maayos yung kanilang relasyon, ugnayan sa isa't isa. But in the end, pupunta pa rin sa impyerno. We are just making this world a better place or a better launching pad before going to hell. The first and foremost and the most important question that we should answer is, how can I be saved? At sinagot ni Paul, sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Sumampalataya sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Mas gusto ko yung Tagalog, yung sumampalataya. Kasi yung English na believe. Yung original, yung Greek word na pistiuson, yung verb ng pistis, wala siyang direct English translation. No? Kaya ang ginagamit lang yung believe, yung maniwala. No? Pero sa atin parang bumabaw pagkang believe lang. Buti meron siyang direct na Tagalog, yung sumampalataya. No? Sumampalataya. Pwede kasing have faith. Have faith in the Lord Jesus Christ. Pero yung kasing nagiging passive form, gusto dapat active form. Kaya believe yung ginamit nila. So, sabi, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Maliligtas ka. Paano nga ba tayo maliligtas? Sabi, sumampalataya ka at yan ang magdadala sa inyo ng kaligtasan. Katulad ng sinasabi ko na, may mga churches tinuturuan yung mga tao paano maging mabuti, paano maging mabait. Wala doon ang kaligtasan, hindi sa pagiging mabait. Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is the gift of God, not by works. Not by your good works. Hindi namin kayo tuturuang maging mabait.
Tuturuan namin kayo kung paano maligtas. Dahil pagkang naligtas tayo, natural lang na tayo'y magiging mabait. Magiging mabuting tao tayo. At itong kaligtasan ito ay kay Kristo lang matatagpuan. Salvation is found in no one else. Walang ibang kaligtasan. Kay Kristo lang. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang kaligtasan sa iba. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. But there is something that I want to clarify in this verse. Sabi ng verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. A lot of times, nami-misunderstood po itong verse na ito. Some people kiniklaim itong promise na ito, na sabi niya, pagka ako'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas ako, kasama ko ang pamilya ko. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Pag sumampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka. Pero hindi yan package deal na pagka naligtas ka, kasama ang pamilya mo. No. Hindi po ganon. Dahil kung yun yung paniniwala natin, eh gagawin na lang natin. Bawat pamilya may isang representative na lang. Bawat isang pamilya, meron lang isang sasampalataya sa Panginoon, din damay na pala lahat. Kasi you will be saved, you and your family, you and your household. This contradicts the very major teaching of the Lord Jesus Christ na yung faith is a personal thing, personal relationship yan, hindi damay yung iba. Diba, naririnig natin yung si Daddy Paul, si Pastor Paul. Ayun ang sinasabi, walang apo ang Diyos. Anak lang. Pag sumampalataya ka, anak ka ng Diyos. Yung anak mo, hindi apo ng Diyos. Walang apo ang Diyos. Walang manugang ang Diyos. Wala. Anak lang. Kapag kang yung asawa mo ay anak ng Diyos, manugang mo ang Diyos. Hindi, walang ganon. Meron lang, anak lang ng Diyos. Ilang meron. So, pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Paano yung family? Ang sabi doon, you will be saved. How can we reconcile this? Meron isang paliwanag, sabi, itong statement na ito, yung believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, it is a cause and effect statement. Cause and effect statement. Believe in the Lord Jesus Christ, that is the cause. And you will be saved, that is the effect. At yung idinugtong doon na you and your household dapat i-apply both doon sa cause at doon sa effect. Yung believe in the Lord Jesus Christ, you and your household believe in the Lord Jesus Christ. And you will be saved, you and your household will be saved. Merong isang translation ng Bible, malinaw yung kanyang pagkakasabi sa Amplified Bible. Ano yung sabi ng Amplified Bible? And they answered, believe in the Lord Jesus Christ as your personal Savior and entrust yourself to Him, and you will be saved, you and your household, if they also believe. Kailangang sumampalataya din sila. Hindi package deal na pag sumampalataya ako, dala ko lahat buong pamilya ko. No. It is a cause and effect. Yung you and your household, i-apply dun sa cause, believe in the Lord Jesus Christ, at i-apply dun sa effect, you will be saved, you and your household. Kung gusto nating maisama ang pamilya natin sa kaligtasan, dapat din silang sumampalataya sa Panginoong Hesus at isuko yung buhay nila sa Panginoon. Meron pang isang commentary, ito yung kanyang explanation. Sabi niya, remember, nagsimula yung kwento natin dun sa babae na nagpe-predict. Dahil nga may masamang espiritu. Pe-predict siya ng future. Kaya sabi niya, itong last part ng verse 31 that you and your household is a prophecy. A direct prophecy is specific to the Philippian jailer. Sa kanya lang yon. Because predicting the future, it is not always bad. Hindi laging masama yon, yung masamang spirito lang gumagawa nun, hindi. Remember si Agabus, yung isa din sa mga prophet, lingkod ng Diyos. Nag-predict siya magkakaroon ng famine. And because na-predict niya, ni-reveal sa kanya ng Diyos yun na magkakaroon ng famine, so naghanda sila. It's not always bad. So dito, it is an example of predicting, giving a prophecy kung anong mangyayari doon sa Philippian jailer. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. And the prophecy is not just you, but also your household. Ano bang nangyari doon sa household ng Philippian jailer?
Siya lang ba yung sumampalataya? No. Sabi ng verses 32 to 34, makikita natin. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. Hindi lang yung Philippian jailer ang sumampalataya, kaya naligtas yung buong pamilya. Sabi, to all the others, at that hour of the night, the jailer took them, washed their wounds, then immediately he and all his household, yung buong sambahayan niya, sumampalataya sa Panginoong Hesus at sila'y nagpabautismo. Kasunod kasi nung pananampalataya sa Panginoon, yung act na, yung patunay na sila'y sumampalataya, yung kanilang pagpabautismo. And then sabi nung verse 34, the jailer brought them into his house and set a meal before them, and he was filled with joy. Masayang-masaya siya because he had come to believe in God, he and his household. Siya at ang kanyang buong sambahayan. Ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi lang yung Philippian jailer. Yung buong sambahayan niya sumampalataya, kaya yung buong sambahayan niya ay naligtas. Naligtas. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve